bahagi kepada Sima, saya Ellen C. Vergara. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesejahteraan, budaya dan tradisi Malaysia, sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Ibig sabihin, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ellen C. Vergara. Ngayon ay tatalakayin ko ang panitikan, kultura at tradisyon ng Malaysia. Isa sa bansa ng Timog Silangang Asya. Ang Malaysia ay nahati sa dalawang rehiyon. Ang kanlurang Malaysia na matatagpuan sa tangway ng Malay at ang silangang Malaysia na nasa isla ng Borneo. Ladies and gentlemen, welcome to Kuala Lumpur. Kuala Lumpur is the capital and largest city of Malaysia, located in the western part of peninsular Malaysia near the confluence of the Gombak and Klang rivers. The urban population is approximately 8.6 million, and the metropolitan area spans over 2,200 square kilometers. As the financial, cultural, and commercial hub of Malaysia, Kuala Lumpur is home to iconic skyscrapers, bustling street markets, modern malls, and rich multicultural heritage. The city plays a major role in banking, trade, tourism, education, and construction, making it one of the most dynamic urban centers in Southeast Asia. Known for landmarks like the Petronas Twin Towers, vibrant neighborhoods like Bukit Bintang, and its unique blend of tradition and innovation, Kuala Lumpur is a city full of energy and opportunity. Sa kanlurang Malaysia, matatagpuan ang maraming lungsod, negosyo at mga sentrong pang-edukasyon. Dito rin matatagpuan ang kabisera ng Kuala Lumpur, kaya mas matao at mas maunlad ang bahaging ito kumpara sa silangang Malaysia. Samantala, sa silangang Malaysia naman, matatagpuan ang mga estado ng Sabah at Sarawak. Dito rin matatagpuan ang Mount Kinabalu, ang pinakamataas na bundok sa Malaysia. Kilala ang rehiyong ito sa mas mayamang biodiversity, kagubatan at makulay na kultura ng mga katutubong pangkat. Ngayon, atin namang alamin ang panitikan ng Malaysia. Ang panitikan ng Malaysia ay mayaman at makulay dahil sa impluwensya ng mga Malay, Chino, Indiano, at kanluraning pangkat. Isinusulat ito sa iba't ibang wika tulad ng Malay o Bahasa Melayu, Chinese, Tamil at English. May dalawang uri ng panitikan ang Malaysia. Isa na dito ang panitikang pasalita o sa Ingles, oral literature. Kabilang dito ang mga alamat, epiko, kwentong bayan at bugtong na naipapasa sa pamamagitan ng pagsasalaysay. Halimbawa nito ay ang epikong Hikayat Hang Tuah na tumatalakay sa kabayanihan ni Hang Tuah. Si Hang Tuah ay isang kilalang bayani sa panitikang Malay at tampok sa epikong Hikayat Hang Tuah. Kilala siya bilang isang matapang, matalino at tapat na mandirigma ng Sultan ng Malacca. Kasama niya ang kanyang 4 na kaibigan na sina Hang Jebat, Hang Katsuri, Hang Liker at Hang Likyo. Maraming kwento tungkol sa kanyang kabayanihan, lalo na sa pagtatanggol ng kaharian laban sa mga kaaway at pagpapanatili ng kapayapaan. Isa sa pinakatanyag na bahagi ng kanyang kwento ay ang
ay ang kanyang matinding katapatan sa sultan kahit may personal na panganib. Dahil sa personal na panganib, kilala rin ang pakikipagsapalaran niya sa pakikidigma, pakikipagkaibigan at paglutas ng mga intriga sa loob ng palasyo. Ang kwento ni Hang Tuah ay hindi lamang tungkol sa kabayanihan o hindi lamang tungkol sa labanan, kundi tungkol din sa katapatan, dangal, pagpapahalaga sa tungkulin at kaibigan. Kaya't patuloy siyang ipinagdiriwang bilang simbolo ng kabayanihan sa panitikang Malay. Ang pangalawang uri ng panitikan ng Malaysia ay ang panitikang pasulat o sa Ingles, written literature. Kabilang dito ang mga nobela, tula, dula, at sanaysay. Naimpluwensyahan ito ng kolonyalismo at modernisasyon. Isinusulat ito sa Jawi, ang lumang sulat Malay, at ang Romanong alpabeto. May mga anyong pampanitikan ang Malaysia. Isa na rito ang panton. Ang panton ay ang tradisyonal na tula na may 4 na taludtod at may tugma. Pangalawa ay ang syair. Ang syair ay ang tuluyang nagsasalaysay ng mga kwento o aral. Pangatlo ay ang hikayat. Ang hikayat ay ang tuluyang nagsasalaysay ng kabayanihan o kasaysayan. Pang-apat ay ang wayang kulit. Ang wayang kulit ay ang dulang anino na nagpapakita ng mga alamat at epiko. Ang isa sa pinakatanyag na akda ng panitikang Malaysia ay ang Salina. Isinulat ito ni A. Samad Said na ilathala noong 1961 at kinikilalang isa sa pinakaunang modernong nobela sa Malaysia. Ang kwento ay umiikot sa buhay ng mga tao sa Kuala Lumpur, kung saan inilalarawan ang kanilang kahirapan, pakikibaka, at ang mga suliraning panlipunan. Sa pamamagitan ng makatotohanang pagsasalaysay, naipapakita ng may akda ang tunay na kalagayan ng lipunan at ang epekto ng digmaan sa pamumuhay ng mga tao. Dahil sa lalim na tema at husay ng pagkakasulat, naging mahalagang bahagi ang Salina sa makabagong panitikang Malaysian at nagpatunay sa galing ni A. Samad Said, ang isa sa pinakamahusay na manunulat sa bansa. Ang panitikan ng Malaysia ay may temang kabayanihan, pag-ibig, pananampalataya at tradisyon. May impluwensyang Islamiko, Hindu at kanluranin at sumasalamin ito sa kultura at pagkakakilanlan ng mga mamamayang Malaysian. Ngayon, alamin naman natin ang kultura ng Malaysia sa noon at sa kasalukuyan. Noong unang panahon,
Ang kultura ng Malaysia ay malakas ang impluwensya ng mga Malay, Islam at mga sinaunang tradisyon. Pagsusuot ng mga tradisyonal na kasuotan tulad ng Baju Kurung at Baju Melayu. Pagdiriwang ng mga relihiyosong piyesta tulad ng Hari Raya Aidilfitri. Pamumuhay sa kampong at tradisyonal na baryo. Pagpapahalaga sa pamilya at paggalang sa nakatatanda at pagsunod sa mga kaugalian. Malaki rin ang impluwensya ng mga Islam, Hinduismo at Budismo sa kanilang mga sining, arkitektura at paniniwala. Sa kasalukuyan, ang kultura ng Malaysia ay mas moderno at globalized ngunit pinanatili pa rin ang kanilang tradisyon. Makabagong pamumuhay sa mga lungsod tulad ng Kuala Lumpur, pagsasanib ng mga tradisyonal at modernong pananamit, pagkakaroon ng modernong teknolohiya at edukasyon, pagdiriwang ng mga iba't ibang piyesta ng iba't ibang etniko ng Malay, Chinese at Indian. Makikita ang modernong pag-unlad sa mga gusali tulad ng Petronas Twin Tower na sumisimbolo sa kaunlaran ng bansa. Ang kultura ng Malaysia noon ay nakatuon sa mga relihiyon, tradisyon at simpleng pamumuhay. Samantala, sa makabagong panahon, ang kultura ay mas moderno at maunlad, ngunit patuloy pa rin nilang pinahalagahan ang kanilang kaugalian at tradisyon. Ngayon, alamin naman natin ang tradisyon ng Malaysia. Ang Malaysia ay isang multicultural na bansa na binubuo ng mga Malay, Chinese, Indian, at iba pang katutubong pangkat. Dahil dito, makulay at iba-iba ang kanilang mga tradisyon. May mga pangunahing tradisyon ang Malaysia. Isa na dito ang pagdiriwang ng mga piyesta. Tulad ng Hari Raya Aidilfitri, ang pagdiriwang ng mga Muslim matapos ang Ramadan. Pangalawa ay ang Chinese New Year, ang masayang pagdiriwang ng mga Malaysian Chinese. Pangatlo ay ang Deepavali, ang pagdiriwang ng mga Malaysian Indian na tinatawag nilang Festival of Lights. Ang pangalawang pangunahing tradisyonal ng Malaysia ay ang pagpapahalaga sa pamilya. Malaki ang pagpapahalaga nila sa kanilang pamilya at paggalang sa nakatatanda. Pangatlo ay ang tradisyonal na kasal. Makulay at detalyado ang seremonya, lalo na sa kulturang Malay na may kasamang ritual, musika, at tradisyonal na kasuotan. Alamin naman natin ang tradisyonal na kasuotan ng Malaysia sa babae at sa lalaki. Ang kasuotan ng mga babae sa Malaysia ay tinatawag nilang Baju Kurung.
isang mahaba at maluwag na blosa na may mahabang manggas at may kapares na mahabang palda. Madalas yari sa telang may disenyong sungket o borda. Isinusuot ito tuwing may piyesta, kasal, at espesyal na okasyon. Disente at nagpapakita ng kahinhinan alinsunod sa kulturang Islamiko. Ang kasuotan naman ng mga lalaki ay tinatawag nilang baju milayo. Binubuo ng mahabang manggas na kamisita at pantalon. May kasamang sampin na nakabalot sa biwang at sungkok itim na sombrero. Isinusuot ito tuwing may relihiyosong pagdiriwang at formal na okasyon. Ang mga tradisyonal ng Malaysia ay nagpapakita ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura. Ang kanilang tradisyonal na kasuotan tulad ng baju kurung at baju milayo ay sumisimbolo ng kanilang identidad, pananampalataya at paggalang sa tradisyon. Sa kabuuan, ang Malaysia ay isang bansang mayaman sa heograpiya, panitikan, kultura at tradisyon. Nahati ito sa kanlurang at silangang Malaysia na kapwa may natatanging katangian, maunlad na lungsod sa kanluran at mayamang kalikasan at katutubong kultura sa silangan. Ang kanilang panitikan ay sumasalamin sa kasaysayan at pagkakakilanlan bilang multicultural na bansa. Sa mga alamat, epiko at tula na ipapakita ang kabayanihan, pag-ibig at pagpapahalaga sa tradisyon. Sa kabila ng modernisasyon, patuloy nilang pinapahalagahan at ipinagmamalaki ang kanilang kultura at nagpapatunay ng matibay nilang identidad bilang mga Malaysian.